Sinas, wala nang makontent. Hindi. Para to sa mga idol na hindi po alam. So kung alam mo na to, skip nyo na lang yung video na ito, idol. A few months ago kasi tinrade ng Brooklyn Nets ang isa sa mga best players nila na si Mikal Bridges papunta sa New York Knicks. Ang kasama ni Bridges doon ay si Keita Bates-Diop at draft rights para kay Juan Pablo Vouley. Ewan ko kung tama yung pronunciation. Ang ibinigay naman ng New York ay pambihirang package na sina Bojan Bogdanovic, Mamadi Diakite, Shake Milton, 2025 first round pick, 2025 first round pick ulit na galing Milwaukee, then top 4 protected ito, 2027 first round pick, 2028 first round pick swap, 2029 first round pick ulit sabay 2031 first round pick. Yung 2025, 2027, 2029 pati 2031 na pick in which mga sarili nga pong picks ng New York ay lahat unprotected. Walang protection. Grabe namang package na yan. Si Bridges ay hindi naman superstar sa liga. Probably siya ang isa sa mga best if not the best role player ng NBA, above average starter, pero yan yung kapalit sa kanya. Para na rin mabuo ang Nova Boys sa Knicks kasi nagsama-sama na nga po ang mga galing Villanova doon na sina Brunson, Hart at DiVincenzo. Basta, maraming pick, isa lang ang may protection. At sa ganitong topic talaga iikot ang ating video ngayon, idol. Kung hindi mo po alam kung ano yung ibig sabihin ng protection sa mga pick sa NBA, baka masagot natin yan dito. Singit na muna natin to, idol. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Well, sa NBA kasi kung ikaw ay makikipag-trade, pwede mo lagyan ng protection ang mga picks na ite-trade mo. Pwede mo gawing protected sa top 3, protected sa top 5, protected sa top 10. Bahala ka. Kumbaga, itong protection ay safety blanket mo para hindi ka maging tuluyang lugi sa isang deal. Kung sa tingin mo sa hinaharap ay malulugi ka. Ipagpalagay natin na ang LA Lakers gustong i-trade si LeBron. Example lang to tapos tinrade nila si LeBron kunwari kapalit ni Giannis sa Bucks. Sabay nagsama pa ang Bucks ng pick sa 2025, 2027 at 2029 draft. Parang dun sa Knicks lang kanina. Kaya may laktaw yan mga idol kasi bawal kang mag-trade ng magkakasunod na taon at may certain na hangganan lang din yung mga taon. Bawal mo i-trade yung mga sobrang layo pa like mga 2035 o 2040 kasi sino ba naman ang makakakita ng hinaharap kung ano ang mangyayari sa mismong franchise mo mga 10 to 15 years from now, di ba? So ayan, kung kunwari mga idol, plain na ganito lang po ang trade, basically ang mangyayari ay yung mga picks na ito ay magiging pagmamay-ari na ng Lakers. Yun na yun. Kaya ang mga general manager sa NBA ay hinay-hinay lang sa ganitong klaseng mga trade kasi kung matalino kang manager, hindi mo basta-bastang gagawin yung ganito. At dito na po papasok yung protections mga idol. Edit natin. Kunwari, ginawang top 10 protected ng Bucks ang 2027 pick, sabay top 5 protected naman ang 2029. Now, secured na ng very light ang kinabukasan ng Milwaukee mga idol. Uulitin ko, kunwari lang ang trade na ito At bakit secured ng very light ang future para sa Bucks? Kasi may protection nga. Focus tayo muna dito sa 2025 pick. Walang protection yan pero next year na kagad yan. Syempre si LeBron naglalaro pa at kaya pa bumungat ng team. So i-expect mo na magiging playoff team pa rin ng Bucks kung ganon. So kung playoff team ka, wala ka sa lottery. And lalapag sa around 20th to 30th overall pick, panigurado yung pick mo niyan sa first round. So hindi ka nalugi nun kung ikaw ang Bucks. Pag 2027, nag-retire na si LeBron nun. Wala kayong star player. Hihina ang team, hindi kayo makakapasok sa playoffs. Ngayon, pasok na ang team nyo sa lottery. Ang lottery mga idol ay yung top 40 naman sa bawat draft. So gagana ang protections mo rito. Diba top 10 protected nga ang 2027 pick? Pag ang pick na ito na mula sa Bucks ay pasok sa top 10, i-retain po ng Bucks to. Hindi nila ibibigay. Kapag naman ang pick ay lalabas sa top 10, so 11, 12, 13, or 14 yun, di mapupunta sa Lakers ang pick. Yun lang ang protection mga idol para hindi kayo malugi sa draft picks nyo. Same goes yan sa ginawa nating protection sa top 5 doon sa 2029 pick. Kung mapunta sa loob ng top 5 ang pick na pinadala ng Bucks, babalik sa kanila yun. Pero kapag lumapag sa top 6, 7 onwards, di sa Lakers na yun. Ganyan gumagana ang protections mga idol. Isang magandang halimbawa natin tong Steve Nash trade more than a decade ago. Nag-sign and trade kasi ang Suns at Lakers noong 2012 para kay Steve Nash in which napunta na nga po sa LA si Nash, sabay ang pinadala naman ng LA ay 4 na picks. Namely isang 2013 na first round draft pick, isang 2013 na second round draft pick, isang 2014 second round pick, sabay isang 2015 na first round pick.
At itong 2015 pick na ito ay binigyan ng Lakers ng top 5 protection. Kung Lakers fan kayo, maaalala nyo yung disappointing season on para sa LA noong 2012 to 2013. Ito yung taon na naputol yung Achilles ni Kobe at sobrang dysfunctional ng Dwight Howard era na ito. So syempre, si Dwight nag-bounce papuntang Rockets. Si Steve Nash after ng isa pang season, nag-retire. Si Kobe, injured nga, sabay tumatanda na rin. Ang point is, mahina na ang Lakers. Hindi na sila playoff team talaga at considered bottom feeders na in the wake nung 2012 to 2013 season nga. Kaya sa taong 2015, ayun, mahina sila kaya napunta sila sa lottery. And luckily para sa LA, dahil nga protected ang pick nila sa top 5, hindi pa nila basa-basang ipamimigay ito. Babase pa kung saan sila pepwesto. The second pick will be made by the Los Angeles Lakers. Sa top 2 nga sila pumwesto, so hindi nila ibibigay ang pick sa Phoenix nun. Kung tumama yon ng pang-anim, edi mawawala na sa LA yon. Kaso hindi. Naging D'Angelo Russell ang pick na yon mga idol kung inyong tatanungin. Pero hindi ba lugi yung Suns doon? Biglang wala na lang napunta sa kanila? Well, hindi pa naman ganun mga idol kasi pwedeng i-convey pa ng Suns ang pick ng LA sa susunod na taon at ang pick naman ay top 3 protected na lang. The second pick will be made by the Los Angeles Lakers. At ayun, tumama na naman ang LA kaya sa kanila na naman napunta ang pick at naging Brandon Ingram to. 2017, ganun din po yung nangyari hanggang sa 2018, unprotected na ang picks ng Lakers. Pero tinrade na rin ng Phoenix ang pick na iyon at yung team na pinag-trade na nila ay tinrade rin yon at napunta na sa 76ers para sa 10th overall pick. At sino yung 10th pick na iyon? This guy. Full circle talaga tayo mga idol. Kaya masasabi kong outrageous tong trade ng Knicks din kasi wala man lang protections yung pinadala nila at para to sa hindi naman superstar sa liga. Basically, ibinigay na nila ang kanilang future sa rival team nila na Nets. Kaya malakas din ang tiwala nito na sina Brunson, Bridges, Hart, Randle, etc. Yung core nga nila ay magiging intact pa rin in the next 5 years siguro para hindi sila malugi sa trade na ito. And sa Nets, na-redeem na nga nila siguro yung kanilang mga sarili patungkol sa ganitong klaseng mga transaksyon. Alam nyo na to na noong kinuha nila ang nagtatanda ang sina Garnett at Paul Pierce mula sa Boston noong 2013, yung tatlong first rounders na sinama ng Brooklyn noon lahat ay walang protection, unprotected. So naging Jaylen Brown at Jason Tatum ang mga picks na ito na dapat ay sa Nets sana kung naglagay lang sila ng protection nun. Kaso hindi. Nagbunga pa nga lalo to kasi sa ibang transaksyon nakuha pa ng Celtics si Romeo Langford noong 2019 draft in which tinrade nila para makuha si Derrick White. Legit, kung naglagay lang ng protection ang Nets nun, lahat po ito ay hindi mangyayari. Kaya time will tell talaga mga idol kung itong trade ng Knicks ay ikabubuti ba nila o masasabi mong pwedeng maihalin tulad doon sa Garnett to Brooklyn trade nga na sa kagustuhan mong manalo ngayon at ngayon din ay halos wala kayong regard sa future nyo. Kaya kayo tuloy yung nagmukhang ewan at Celtics pa ang nagkaroon ng huling halakhak. Ganyan ka-importante ang protections mga idol at sana kung hindi mo alam ay naliwanagan ka naman. Hopefully hindi maging magulo. Ano pa masasabi nyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info mga idol. Maulan pa rin mga idol. Stay safe. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.